Hello kabayan, sa ngayon kabayan, ganun pa din kabayan, yung mag-i-repair natin, bumper na naman. Yan, medyo malaking tama niyan si kabayan ha. Scratch lang yan siya. Yan, pati sa baba, pati yung molding natin sa fender. Yan, kasama yan fender yan sa molding. OD pala to si kabayan ha, yung ni-repair natin. ODX5, ODX5 to siya kabayan ha. Liha lang yan siya, gumamit ako ng 80 na sandpaper kabayan ha. Tapos 120, 180, 320, tapos primer na siya. Yan. Pero minsan pag medyo parang sa tingin mo kailangan pang lihain, so 320, pagkatapos ng 320, 400 para medyo hindi na magaspang. Kasi pagkatapos ng pagplastic kasi kabayan, lalo na pag mabilis yung ikot ng machine natin na pangliha, so medyo magaspang yung 320. So sigundahan mo ng 400. Pagkatapos ng 400, ibigay mo na sa preparasyon. Primer na yan. Kasi pag minsan kasi kabayan, pag plastic, pag primer doon, primer 320 hanggang 320 ka lang ha sa pagliha. Pag primer doon, medyo magaspang talaga pagkatapos ng primer. So makailang patong pa yan sila bago kikintab para lilihain na nila sa primer. So mas maganda 400 ka pag plastic sa mga bumper. Pero pag mga steel plate lang, mga plate lang yan siya, pwede 320 tapos primer na. Ganun lang kasimple. So tapos na yan siya kabayan. O yung kabayan yung one din, yung molding. Molding ng fender yan. Ganun lang kasimple pag mag-repair ng bumper. So pag medyo lubog naman siya sa bumper, kailang painitan natin. So, tapos lihain na agad. Ganun din katulad yan ang gamit ko niyan nasa 120 na 120. So palaki yung tama kabayan yung pagliha. Pero walang problema yan pag malaki kasi bumper naman, hiwalay naman yan kahit pa ibuhan natin yan. Hindi katulad yung i-blending yung aabot ka na sa kabila, kaya yung sinabi na kailangan ng i-blending, pero walang problema pag bumper. Kahit pa malayo, malapit na yan sa fender, walang problema yan kabayan. Kasi yung kadalasan pag bumper naman, may diferensyang kulay talaga sa fender yan siya. Kadalasan kahit sa likod.